Kung lolokohin ka ng asawa mo, choice niya yun. Kasi sa mag-asawa, hindi nyo kailangan bantayan na araw-araw. Ang kailangan nyo lang makita kung marunong pa ba silang rumispeto at higit sa lahat magpalaga. Alam nyo kung bakit? Una, ang pagkakamali, desisyon yan, hindi aksidente. Kasi walang taong biglang napatalon sa tukso. Lagi ang mag-umpisa. Una, simpleng chat, simpleng tago, simpleng kaibigan hanggang sa naging kasalanan. Kaya huwag mo sisihin ang sarili mo kung bakit siya naligaw. Kasi hindi ka nagtulak, siya yung lumakad. At ang pagtataksil, tandaan, hindi nadadapa, sinasadya. At pangalawa, hindi sa kakulangan mo, kundi sa kakalangan niya. Minsan kasi sinisisi natin sarili natin na baka hindi tayo maganda, baka kulang ka, baka kulang yung effort mo, baka busy ka. Pero tandaan nyo, ang kontento na tao, kahit kagano ka busy, hahanap ng paraan, hindi ng kapalit. At panghuli, kapag niloko ka, hindi dapat tiwalang pinabalik, kundi paggalang at respeto. Minsan kasi napapatawad nyo kasi mahalin nyo, pero hindi nyo maramdaman yung respeto. Kasi ang tiwala, minsan nabubo, pero ang respeto, minsan pag nawala, hindi na bumabalik. Kasi pwede talagang mahalin ulit, pero hindi mo kailangan tiisin ulit. Kaya kung niloko ka ng asawa mo, huwag mong isipin na tayo ka. Kasi ang totoo, ikaw yung marangal. At kung pipiliin mong malis, hindi dahil sumuko ka, kundi dahil ayaw mong ipagpatuloy ang laban na ikaw lang ang lumalaban. Kasi at the end of the day, ang mag-asawa, ikaw at siya, nagmamahalan. Hindi yung ikaw lang, pero siya may mahal.